Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga katliyats. Well, napaka good news na naman dahil sa mukhang ginagamit na nga ni PBBM ang kanilang mga ginto dahil sa napakarami at napakalaking proyekto ang kanyang umpisahan sa taon na ito. Well, narito ang ulat atin panoorin. Sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng buong EDSA ngayong taon. Ayon kay Public Works Secretary Manuel Bonoan, alinsunod yan sa kagustuhan ng Pangulo. Sisimulan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na daraan sa Manila Bay at magdudugtong sa dalawang lalawigan. Sa habang 32 kilometers, ito raw ang magiging second longest bay bridge in the world. We will start the construction within the first semester of this year. And once this project is completed, ito yung sinasabi natin that we'll be proud to say that the Bataan-Cavite Interlink Bridge will be the second longest bay bridge in the world. Ayan, yan ang nakapagtataka dahil yung Bay Bridge na yan, na Bataan Interlink Bridge ay napakalaki ang budget niyan, trilyon-trilyon, at hindi lang yan, yung rehabilitation ng EDSA ay bilyon-bilyon din ang gasto. At hindi lang yan, meron pang ibang project na pinagsasabay na ng PBBM sa taon na ito. Binilis-bilisan niya ang pinagtataka ng marami saan siya kumuha ng pera at hindi pa siya nangutang sa World Bank. Ito na ba yung sinasabi na Sovereign Wealth Fund na pundo? Pero meron pang isang nakapagtataka dito. Ang Asian Development Bank of the Philippines o ADB yan ay alam ng karamihan na yan na bangko ay tinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos para paglagyan ng kanyang mga account. Kaya ang ADB na ito, ang Bank of Asian Development Bank, ay nagpupundo sa mga project na ito. Nako, baka yan na nga yung sinasabing ginto na inumpisahan ng gagamitin sa mga proyekto. Balik tayo sa balita. So game-changing ito. Isang napakagandang balita, mga kaibigan. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mamamayagpag ang Pilipinas hindi lang sa ating bansa kundi maging sa buong mundo. Ating tatalakayin ang isa sa pinakahiganting project ni Pangulong Bongbong Marcos na mas malaki pa sa naging project ng dating administrasyon na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang pangalawa sa pinakamahabang bay bridge sa buong mundo. At ano ang kinalaman ng pagpupundo ng isang institusyon na itinatag ng kanyang ama na walang iba kundi ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. May kinalaman ba dito ang Marcos Gold Fund? At bakit napakalaki ng pondo ng institusyong ito para maging posible ang proyektong ito? At magkano ang kikitain nito na magbibigay ng napakalaking benepisyo hindi lang sa mga Pilipino kundi sa ating ekonomiya? Halika, ating pag-usapan ang pinakamahabang bay bridge sa buong mundo, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na simbolo ng progreso ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay mahalin tulad natin sa ginawa noon ni FM na pinakamahabang tulay din yung sa San Juanico Bridge sa Leyte. Noong kapanahonan ni Marcos, 1980s, ay yun yung pinakamahabang tulay sa buong Asia yata, sa buong Asia. At napakalaki ng gastos doon. Pero tingnan natin ang utang ni FM ay 20 billion lang, di ba? Pero ngayon ay trilyon-trilyon na ang mga utang. Si Digong noong kanyang build ay nag-iwan siya ng 15 trillion pesos na utang at walang nabayaran kahit 1 trilyon. At ngayon ang unti-unting nagbabayad ng mga utang ng mga nakalipas na presidente ay si PBBM. Ngayon itong ADB, Asian Development Bank, napakalaki pala ang pundo na pinahiram kay PBBM para sa proyekto na ito. Grabe. Pangalawang pinakamataas na pinakamahabang bay bridge sa buong mundo. Kaya kung matapos ito ay world record na naman ito. At nakadikit dyan ang pangalan ni PBBM. Pero yung ADB nga, hindi tayo makamove on doon. Yung Asian Development Bank of the Philippines,
Kasi ang nagtayo ng bangko na yan mismo ay si FM Apolacay. At merong mga chismis na doon niya nilalagay ang iba sa kanyang mga ginto na umi-interest pa hanggang sa ngayon. Okay, balik tayo sa iyong araw. Alam mo ba na may proyektong maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ekonomiya at transportasyon ng Pilipinas? Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay hindi lamang magkukonekta sa dalawang probinsya sa loob ng 45 na minuto, ngunit magbibigay din ng malalaking benepisyo para sa bansa. Ngunit ang tanong, saan nga ba nanggagaling ang pondo para dito? Isang ambisyosong proyekto. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge na may haba na 32.15 kilometro ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Kapag natapos, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas na magtatampok ng dalawang malalaking cable-stayed bridges na tatawid sa Manila Bay. At ito ang magiging pangalawa sa pinakamahabang Bay Bridge sa buong mundo. Babawasan nito ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite mula 5 oras patungo sa 45 minuto lamang. Bukod dito, inaasahan itong magpapalakas ng turismo, magpapabilis ng kalakalan at magbibigay ng libu-libong trabaho. Isang proyektong naglalayong pagandahin ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Tama, parang magiging landmark na rin ito, di ba? Kasi sa San Francisco, California, yung kanilang landmark noon ay yung pinakamahabang tulay. Pinakamataas din yun ang Golden Gate of San Francisco. Yun yung tulay. Ito naman ngayon sa Pilipinas dahil nariyan sa Manila Bay. Makikita talaga yan ang pumapasok na mga barko na taga-ibang bansa. Kaya magiging landmark na yan at napakaganda ng disenyo. And of course, hindi na-incheck ang mga arkitekto at mga engineer dyan. Dahil ayaw ni BBM ng mga incheck, ay siguradong kung hindi man Japanese, ay mga American architects and engineers ang gumagawa niyan. Kaya kung ganun, pulidong-pulido ang tulay na yan, pero ang nakapagtataka pa rin, saan gumamit o saan kumuha ng pundo dahil hindi tayo nangungutang sa World Bank. Napakalaking halaga niyan. Saan kaya nakuha yan? Saan inutang? Pero ang sabi ay galing sa Asian Development Bank, sa ADB, na bangko ni FM. Kaya marami ang nagduda na baka yan na nga yung Wealth for Humanity na inumpisahan ng ginamit ni PBBM. Kaya napakabilis ng ating mga proyekto ngayon na pinatupad ni PBBM. Mabilis kasi merong pondo eh. Merong pondo. At yan alam natin na parang totoo nga ang sinasabi na kayamanan ng mga Marcos na itutulong sa pag-unlad ng ating bayan. Okay, balik tayo sa iyong araw. Ngunit magkano ang halaga ng ganitong ambisyosong proyekto? Kaibigan, embrace yourself. 219.3 bilyong piso. Wow na wow! Saan galing ang pondo? Dito nakakagulat mga kaibigan. Ayon sa mga ulat, ang proyekto ay pinondohan ng iba't ibang institusyon, kabilang na ang Asian Development Bank. Ang ADB na itinatag noong 1966 ay may mahalagang koneksyon sa pamilyang Marcos dahil isa si President Ferdinand Marcos Sr. sa mga nagtatag nito. Hanggang ngayon, nagbibigay ng malaking pondo ang ADB para sa mga malalaking proyekto tulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ngunit marami ang nagtatanong, posible kayang ang pondong ito ay may koneksyon sa sinasabing Marcos Gold Fund? Hindi maikakaila na hindi na masyadong umuutang ang ating bansa sa World Bank dahil sa ADB. At dito papasok ang misteryo ng Marcos Gold. Ang Marcos Gold ay isa sa mga pinakakontrobersyal na usapin sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang yaman na sinasabing iniwan ni President Marcos Sr. para sa bansa ay nananatiling palaisipan. Kung totoo nga ang yaman ng mga Marcos, maaari kayang ang bahagi nito ay nagagamit ngayon sa mga proyektong pangkaunlaran sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga, ginagamit na yan kasi yan ang last will and testament ng kanyang ama na gagamitin. That is gold for Filipinos, gold for humanity.
At nakasaad doon sa Last Will Testament na kasulatan na gagamitin yan sa agham, sa siyensya, sa edukasyon, sa infrastructure at agriculture. Yan yung mga nabanggit ko. Lalo na ang infrastructure kasi bilyon ang gagastusin dyan. Kaya ang mga gintong yon ay dapat 20% lang ang mapunta sa pamilyang Marcos at ang 80% noon, yun ang nasa The Last Will and Testament, 80% ay ibahagi sa Pilipinas. Kung hindi man ibibigay sa bawat tao, pero i-develop sa bawat syudad, bawat lungsod ng kapuluan ng buong Pilipinas. Napakagandang plano ni Apo Lakay kasi talagang napakaswerte ng tao na yun. Pero maagang pumanaw, di ba? Pero yung swerte, imagine, historical gold, mga legendary gold, hanggang World War II gold, hanggang Taliano gold, hanggang Vatican gold, ay halos lahat yata napunta sa kanya. Okay, so atin balikan ang video. Bagamat walang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa Marcos Gold sa proyekto, ang ideya na ang kontribusyon ng pamilya Marcos ay tumutulong pa rin sa bansa ay nagbibigay ng inspirasyon at intriga. At kung ating titignan, napakalaki ng benepisyo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge sa ating bansa. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay hindi lamang isang tulay, ito ay simbolo ng progreso. Narito ang ilan sa inaasahang benepisyo. Una, pagbawas ng trapiko. Mababawasan ang pagsisikip sa Metro Manila na nagdudulot ng araw-araw na lugi na 3.5 bilyong piso. Sa isang taon, ito ay katumbas ng 127.75 bilyong piso na matitipid. Pangalawa, pagpapalakas ng turismo. Ang mas mabilis na koneksyon ay posibleng magdadala ng karagdagang 10 bilyong piso taon-taon. Pangatlo, pagpapabilis ng kalakalan. Mas mabilis at mas murang transportasyon para sa mga negosyo na magbibigay ng benepisyong aabot sa 5 bilyong piso. Sa kabuuan, kaibigan, ang tulay ay inaasahang mag-aambag ng halos 165 bilyon na piso taon-taon sa ekonomiya ng Pilipinas. Isang bagay na sobrang laking kontribusyon para sa ikaangat ng buhay ng mga Pilipino. Ayan, so pag katapos siguro ng 10 taon ay mababawi na yung gasto sa tulay na yan. Napakagaling na na estratehiya at plano ni PBBM dahil sa hindi lang pang turista, hindi lang landmark ang tulay na yan. Kikita din pala ang tulay na yan at lalong pinabilis, pinamadali niya, pinabibilis ng tulay na yan ang kalakalan, ang paghatid ng mga goods galing doon sa lungsod papuntang syudad. Kaya kahit turista ay maraming turista ang dadaan dyan kasi shortcut na eh. Imagine 5 hours gawing 40 minutes lang. Kaya napakaganda. Pero ang napakaganda sa lahat ay saan kinuha yung budget na napakalaki. Di ba? Grabe. So diyan natin makukonekta ang Marcos Gold. Kasi wala eh. Hindi makompute kung saan ang galing yung sinabi lang na contribution ng mga grupo, di ba? At ng bangko na ADB, Asian Development Bank. Pero kahit sinong tatanungin, di ba, kapag alam nyo ang Marcos Gold, ay talagang papasok sa utak natin na okay, maganda ginamit na pala ang Marcos Gold. Okay, tapusin natin ang video galing sa iyong araw. At magtatatag ng mas malakas na ekonomiya ng ating bansa. Ito ay isang proyekto ng talino at pangarap, kaibigan. Ang proyekto ay patunay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay may malinaw na layunin para sa kinabukasan ng bansa. Ang ugnayan ng Asian Development Bank at ng mga Marcos ay nagpapakita ng makasaysayang koneksyon na nagdadala pa rin ng benepisyo sa kasalukuyan. Kung totoo man o hindi ang koneksyon sa Marcos Gold, isang bagay ang tiyak. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge ay simbolo ng talino, yaman at pangarap ng Pilipinas. Ayan, so Ano sa tingin mo, kaibigan? Ang proyektong ito ba
ay bunga ng maingat na plano ng gobyerno o bahagi ng misteryosong yaman ng mga Marcos? So dito na lamang tayo magtapos. Ano ang palagay niyo mga kababayan, mga katiyats? Totoo ba na ginamit na ang ginto sa pagtulong sa paggawa nitong mga napakalaki, napakahiganting mga proyekto ni PBBM para sa pangunlad ng ating bansa, ekonomiya at pati na sa mga mamamayan? Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Paalam and God bless the Philippines.